Hello, Spark, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga dapat mong paghandaan kapag nanlalamig na ang lalaki sa'yo. At kung handa na kayo lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired. At ang unang bagay na dapat mong paghandaan ka-inspired kapag nanlalamig na ang lalaki sa'yo is paghandaan mo kung paano kanya itetest or susubukan. Yan ang unang bagay na dapat mong tandaan at paghandaan kapag ang lalaking mahal mo, ang boyfriend mo o asawa mo ay nanlalamig na sa'yo. Itetest ka niyan, susubukan ka niyan. Ka-inspired, anong ibig mong sabihin na itetest ako o susubukan ako? Susubukan niya kung hanggang saan ka sa kabila ng panlalamig niya sa'yo. Kapag nakita niya na naghahabol ka, nagmamakaawa ka, at masyado ka naapektuhan, at mas lalo mong binababang sarili mo sa kanya, sa kabila ng panlalabig niya sa'yo, mas lalo yang ka-inspired. Talagang lalayo sa'yo. Pero kapag ang isang lalaki ka-inspired sa kabila ng panlalamig niya sa'yo, ay hindi ka naghahabol, hindi mo pinipilit ang sarili mo, hindi mo dinadagdagan ng pagbabalidate mo sa kanya. Ang ginagawa mo pa ay lumalayo ka, dumidistansya ka, binibigyan mo siya ng space, hindi mo siya inaaway. Kung yun ang ginagawa mo ka-inspired, ang lalaki maaari pang magbago ang isip, maaari pang magbago ang damdamin sa'yo. Sapagkat hindi mo siya mababalidate at talaga namang mabibigo siya sa inaasahan niyang test sa'yo o pagsubok sa'yo. Sapagkat ang nasa isip nila, na kapag sila ay nanlamig na sa'yo, isipin nila na maghahabol ka. Iniisip nila na ipipilit mong sarili mo. Pero dapat kabaliktaran ang gawin mo. Dapat kabaliktaran ng resultang inaasahan niya na makikita niya sa'yo, ang matanggap niya. Ang inaasahan niya, aawayin mo siya. Ang inaasahan niya, masyado ka magre-react. Ang inaasahan niya, magtatampo ka ng sobra. Ang inaasahan niya, maghahabol-habol ka. Na magpapakamartir ka. Na magpapakatanga ka. Yun ang inaasahan niya. Alam niya yan. Sa subconscious mind niya, inaasahan niya yan. Kapagkat alam niyang mararamdaman mo na nalalamig siya sa'yo. Alam niya yun na mapapansin mo. Kaya yung resulta, naiisip niya na. Kaya kapaliktaran ka-inspired ang gawin mo. Kapag ang lalaki, ang boyfriend mo o mister mo ay nanlalamig na sa'yo, talaga namang ka-inspired, imbis na makipagtalo ka, imbis na pairali mo yung pagtatampo mo palagi sa kanya, at ang sobra-sobrang pagtatanong at kabaliwan sa kanya, paghabol at pagpipilit mo sa sarili mo, masyado na siyang halata sa panlalamig sa'yo, na parang napipilitan na lang siya sa'yo, tas ikaw na lang lagi ang nag-e-effort. Wag ganon ka-inspired. Wag mo siyang talagang busugin yung ego niya. Layuan mo siya kung kinakailangan. Nanlalamig siya, dumistansya ka. Nanlalamig siya, wag ka magparamdam. Nanlalamig siya, mag-no contact rule ka. Nanlalamig siya, talaga namang ka-inspired. Wag mong ipilit ang sarili mo at makikita mo totoo. Ang isang lalaki ay mapapaisip din sa'yo. Bakit ganyan ka? Nanlalamig na ako sa'yo, mas lumalayo ka rin katulad ng ginagawa ko. Nanlalamig na nga ako sa'yo, hindi mo pa ako sinusuyo. Nanlalamig na nga ako sa'yo, hindi mo pa ako tinatanong. Nanlalamig na ako lahat-lahat para bang hindi ka pa naghahabol. Iba ang inaasahan kong mangyayari. Bakit ganyan ka, di ba? Ang lalaki ka-inspired, mapapaisip, baka mali yung ko. Baka mali itong nararamdaman ko. Baka nabubulagan lang ako. Baka mahal na mahal ko pa rin siya. Di ba ganon? Pero pag ikaw, sumablay ka sa pagsubok o sa test niya, nanlalamig siya sa'yo, tapos ikaw habol ka pa ng habol kasi nga, natataranta ka, nanlalamig na eh. Yun na yung inaasahan niya. Bagsak ka na pag ganon. Kaya pag nanlalamig na, lumayo ka muna. Pag nanlalamig na, huwag ka muna magparamdam. Pag nanlalamig na, huwag mong ipilit ang sarili mo. At ang isang lalaki sa katagalan ka-inspired, ay malalaman niyang mali ang desisyon na ginagawa niyang panalamig sa'yo. At aayusin niyang lahat sapagkat nakapasa ka sa pagsubok niya, ka-inspired. At ang palawang bagay na dapat mong paghandaan ka-inspired kapag nanlalamig na lalaki sa'yo is paghandaan mo kung paano siya hindi i-validate. Yung pangalawa, ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, kapag ang isang lalaki nanlalamig na sa'yo, huwag mo na siyang masyadong i-validate. Kapag ang isang lalaki nanlalamig na sa'yo, talaga namang sabihin nating huwag mo nang palakihin yung ulo niya. Yung iba dyan sa inyo, pansin mo na, ramdam mo na, nararanasan mo na nanlalamig na yung lalaking mahal mo sa'yo. Yung partner mo lalaki nanlalamig na sa'yo. Ikaw pa rin ton todo, di ba? Todo bigay, todo effort, todo pasikat sa kanya. O talaga namang masyado ka ng obvious na takot ka na mawala siya.
Ngayon, masyado mo siyang nababalidate. Validation yan eh, di ba? Isipin na lalaki eh. Ang iisipin niya sa'yo, masyado kang duwag, masyado kang takot na mawala siya. Di ba? Na baliw ka sa kanya, kaya mo ginagawa yan. Na nararamdaman mo na kasi na nanlalamig siya, kaya lahat ginagawa mo na. Nakakala mo, yun ang paraan para hindi siya mawala. Pero ang totoo, mas lalo siya mata-turn up sa'yo. Binabalidate mo siya masyado. Mas bababa ang tingin niya sa'yo. Kaya paghandaan mo na kapag ang lalaking mahal mo ay nanlalamig na sa'yo, huwag mo siyang masyadong i-validate. Kaya ko na nung gagawin ko. Kapag ang lalaki nanlalamig na sa'yo, ang gawin mo, manahimik ka. Dapat huwag ka na rin masyadong magparamdam sa kanya. Nanlalamig siya sa'yo, pakita mo rin na nanlalamig ka sa kanya. Hindi kanya kinakausap, huwag mo rin siyang kausapin. Matagal siyang mag-reply, matagal ka rin dapat mag-reply. Binabaliwala ka niya, baliwalain mo din siya. Mag-focus ka sa ibang bagay, magpaka-busy ka. Unahin mong self-improvement kaysa sa paghihintay at pag-iisip sa kanya. Kung nagno-no contact siya sa'yo, mag-no contact ka din sa kanya. Kung tinitiis ka niya, tiisin mo din siya. Reverse psychology. Upang ang isang lalaki talagang hindi lubusang lumaki ang ulo at hindi masyadong tamas ang pride, hindi mo masyadong ibabalidate. Sipin mo, nanlalamig na nga siya sa'yo, ibabalidate mo pa masyado. Pupurihin mo pa siya, sasabihin mo pang sobrang mahal mo siya, paparamdam mo pa na handa kang ibigay ang lahat sa kanya, nanlalamig na nga sa'yo eh. Hindi, mas lalong mataturn up, mas lalong bababatingin niya sa'yo, isipin niya, nanlalamig na nga ako sa'yo, ganyan ka pa sa akin. Baliw na baliw ka pa rin sa akin, para bang wala ka ng lalaking makukuha. Kaya inspired siya sa mga dapat mong paghandaan kapag nanlalamig na lalaki sa'yo. Pangatlong bagay guys na dapat mong paghandaan kapag nanlalamig na lalaki sa iyo is paghandaan kung anong mga mawawala kapag lumayo siya. Pangatlo, ka-inspired. Ka-inspired anong ibig mo sabihin dyan? Siyempre, kapag ang isang lalaki nanlalamig na sa iyo, saan pa ba papunta yan? Hindi naman 100% na talagang iiwan ka, pero malamang sa malamang, daan-dahan na yan. Nanlalamig na nga eh. Diba? Hindi naman yan manlalamig sa iyo kung talagang sobrang init pa ng pag-ibig niya sa'yo. Ikaw ba, nanlalamig ka sa isang tao, may gana ka pa ba nun? Mananatili ka pa ba dun? Ilalaki pa naman yan. Paano kung marami siyang option? Paano kung alam niya yung halaga niya, yung value niya sa kanyang sarili? Paano kung alam niya pogi siya? Alam niya marami nagkaagusto, naghahabol sa kanya? Tapos nanlalamig na siya sa'yo. Mag-i-stay pa ba ng matagal sa'yo yan? Diba, paghandaan mo yung mga bagay na posibleng mawawala kapag lumayo siya. Ano ba yung mga bagay na yan? Halimbawa, ikaw ay umaasa lang sa kanya. Umaasa ka lang sa kanya, sa mga binibigay niya kasi wala kang trabaho, wala ka ng pamilya. Paghandaan mo yun, maghanap ka na ng trabaho ngayon, mag-ipon ka na. Para kung sakaling iwan ka niya, makipaghiwalay siya, meron kang pera. Na kung sakaling palayasin ka niya sa bahay niya, o kung, di ba, makipaghiwalay siya, may pambayad ka ng renta. Ano pa ba yung pwedeng mawala? O yung sabihin nating negosyo, trabaho. Ano pa ba yung mga pwedeng mawala? Yun yung mga paghandaan mo. Dapat lagi kayong ready sa buhay, kayo inspired. Hindi yung saka mo lang asikasuhin kapag nasa gipit ka ng sitwasyon o wala na. O huli ng lahat. Diba? Paghandaan mo rin yung sakit. Yung mararamdaman mong sakit kasi masasaktan ka eh. Kaya huwag ka namang manakot. Hindi ako nananakot. Hindi kita tinatakot. Masasaktan ka talaga. Kahit pa sabihin natin tinuturuan kita ngayon, kahit pa sabihin hinahanda kita ngayon, kahit sabihin natin ready ka, feeling mo ready ka na, may mararamdaman ka pa rin sakit sa damdamin mo. Masakit pa rin sa puso yan. Siyempre, may pinagsamahan kayo eh. Yung iba sa inyo matagal na, biglang matatapos lang ng ganun. Pero paghandaan mo yan, yung pain, diba? Pagiging heartbroken, paghandaan mo yan. Diba? At marami pang iba, paghandaan mo yung mga pagkakataon na malulungkot ka. Paghandaan mo lahat yan. Pagramdam mo na talaga nanlalamig na siya sa'yo. Pag alam mo na parang meron na siyang iba, alam mong, ramdam mo na hindi ka na niya mahal. Paghandaan mo yung alam mong mga bagay na mawawala. Yung mga bagay na alam mong dapat mong paghandaan kapag wala na siya.
Hindi tayo sigurado kung iiwan ka niya, pero iba pa rin yung handa. Ka-inspired siya sa mga bagay na dapat paghandaan. Kapag nakikita mo, ramdam mo, ngayon at nararanasan mo, ng lalaking mahal mo ay nanlalamig na sa iyo. Pang-apat na dapat mong paghandaan ka-inspired kapag nanlalamig na lalaki sa iyo is paghandaan mo ang paggamit ng no contact rule. Yan ang pang-apat ka-inspired na dapat mong paghandaan kapag ang isang lalaki nanlalamig na sa iyo. Siyempre, di ba? Kailangan mong paghandaan yan. Eh bakit naman ka-inspired? Magno-no contact rule lang naman. Paghahandaan pa ba yung no contact rule na yan? Oo naman. Eh bakit nga po? Dahil pati ikaw, mismong pati ikaw, nagagamit ng no contact rule ay mahihirapan at malulungkot. Kala mo ba siya lang? Pati ikaw na gumagamit ng no contact rule. Bakit? Eh mahal mo siya eh. Mamimiss mo siya eh. Titiisin mo siya eh. Ang totoo, gusto mong siyang makasama. Ang totoo, nagiging marupok ka. Diba? Nalulungkot ka sa paggamit mo ng no contact rule sa kanya, sa pag hindi mo pagpaparamdam sa kanya. Hindi lang naman siya ang tinatablan, pati ikaw. Pero dapat, mas matibay yung gumagamit ng no contact rule. Kaya paghandaan mo yan, hindi yung mayabang magno-no contact rule ako, di ako magpaparamdam, di ako maghahabol. Pero paglipas ng ilang araw, ilang linggo, ka-inspired, miss na miss ko na siya. Ka-inspired, baka pwede na kami mag-usap, nami-miss ko na siya. Hindi pa nga nagsisisi eh. Hindi pa nga naghahabol sa'yo eh. Hindi pa nga nagsusorry. Hindi pa nga nagre-reply. Ikaw na kagad yung bibigay. Paghanda mo yung paggamit ng no contact rule, magpakatag ka. Yung isip mo, yung puso mo, yung mga pwede mong pagkabisihan, ihanda mo yan. Ka-inspired siya sa mga dapat mong paghandaan. Kapag ramdam mo sa boyfriend mo, o ramdam mo sa mister mo, na siya ay nanlalamig na sa'yo at wala nang pakialam sa'yo, ka-inspire. Ang 5 bagay ka-inspire na dapat mong paghandaan kapag nanlalamig na lalaki sa iyo is paghandaan mo kung paano ka magsa-self-improve. Yung panlima ka-inspire na dapat mong paghandaan kapag ramdam mo ngayon na ang lalaking mahal mo ay tila ba ay sobrang nanlalamig na sa iyo. At para bang sa hindi inaasahang pagkakataon na bigla na lang siya mawawala. Tingin mo ganon. Paghandaan mo mag-self-improve. Imbis na yung paghahabol, pag-iisip mo kung anong gagawin ko para hindi niya ako iwan, anong gagawin ko para hindi masira relasyon namin, anong gagawin ko para hindi niya ako ipagpalit, para hindi siya sumama sa iba. Ang paghandaan mo, pag self-improve, nahin mo sarili mo. Hindi laging siya. Siya ba, iniisip ka ngayon? Nanlalamig na nga eh. Dati ang bilis mag-reply sa'yo. Ngayon, ilang oras bago mag-reply sa'yo. Dati pag sinabi mong punta ka dito sa bahay, pupunta ka agad siya. Pag sinabi mong sunduin mo ako sa trabaho, sunduin mo ako sa school, pupunta ka agad siya. Ang bilis niya. Mabilis pa siya sa alas 5, alas 4. Pero ngayon, puro na siya dahilan. Inuuna niya pa yung iba. Minsan na nga lang kayo magkita eh. Minsan na nga lang kayo mag-usap. Dati, dalas nyo pa mag-video call. Ngayon, chat na lang. Kahit call, ayaw niyan eh. Nanlalamig na sa'yo. Ngayon, paghandaan mo ang pag-self-improve. Kung ramdam mo na nanlalamig na sa'yo, imbis na maglungkot-lungkutan ka dyan o malungkot ka talaga ng sobrang ma-stress ka o kung talaga namang ida-down mo yung confident mo, hindi. Ibangon mo ang confident mo. Pumunta ka sa gym or mag-jogging ka or magpaganda ka, pumunta ka sa parlor. Iangat mo ang sarili mo. Dagdagan mo ang value mo. Mag-improve ka. Hindi yung porket nanlalamig na yung boyfriend mo sa'yo, porket nanlalamig na yung mister mo sa'yo, wala ka nang gagawin, iyak-iyak ka na dyan, para ka na ng bata na iyak ng iyak. Oo, nandun tayo masasaktan ka. Pero palagi ka lang bang ganyan? Hindi mo ba tutulungan ang sarili mo? Kapag tinulungan mo ang sarili mo, na mag-self-improve, para mo na rin tinutulungan ang panahon na ang puso niya na manumbalik sa'yo. Ang sikreto, unahin mo ang sarili mo. Dahil kapag inuna mo ang sarili mo, susunod na lang ang iba. Kaya pala nung ibig mo sabing, susunod na lang ang iba. Anong susunod na lang ang iba? Kapag inuna ko sarili ko? Oo. Pag inuna mong sarili mo, yung iba, susunod na lang yan. Yung babalik yung budget mo sa kanya, yung magsisisi siya, yung magkakaayos kayo, yung babalik yung confident mo, yung magkakaroon ka ng option, yung liligaya ka ulit. Sarili mo muna unahin mo, huwag laging siya.
Isa yun sa mga sikreto upang meron pa rin kayong pag-asa. Isa yun sa mga bagay na dapat mong tandaan at dapat mong paghandaan kapag ang lalaki ng lalamig na sa'yo, ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Please pong kalimutan na mag-like, comment, at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po na-subscribe, tignan po subscribe mga ka-inspired, click po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po ako sa aking Facebook and yung profile picture ko sa FB. Pag nakita nyo yan, i-message nyo ako, i-chat nyo ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.